kare-kare, kaldereta, at salpikaw. Pagkain Pinoy na parang hindi kumpleto kung walang sahog na karne, 'di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang lahat ng nakikita ninyo ngayon ay 100% meat-free? Dito sa Bulacan, may negosyong napatunayan na hindi mo kailangan magsakripisyo ng sarap para maging healthy. Para lang talaga siyang kaldereta. Ang sarap ng timpla. I mean, Thank you. huwag na natin pag-usapan yung pagiging vegan as kaldereta na siya. Ang sarap po ng timpla. Ito si Alex Bondok, 11 years na siyang vegan at mula sa pagpapalit niya ng kanyang diet dahil sa health issue, nabuo niya ang Wild Thyme at All About Tofu para magbigay ng guilt-free options. Gusto niya ipakita na pwedeng mabusog, pwedeng masiyahan at pwedeng maging healthy na hindi namimiss ang mga paboritong Pinoy ulam natin. Samahan ninyo ako, alamin natin ang kwento ni Alex, panoorin natin ang kanyang pagluluto at tikman ang mga pagkaing paboritong-paborito natin. Pero ginawang plant-based o niluto na walang kahit na anong karne o animal products. Nagmunta tayo ngayon dito sa Malolos Bancheto. Sa mismong gilid lang ito ng bagong Malolos City Hall. Dito kasi natin imimit si Alex dahil nandito ang isa sa kanyang mga negosyo, ang All About Tofu. Isang food stall ito na naghahain ng kanilang signature fried tofu squares na guaranteed 100% vegan recipe. I was vegan for 11 years now, back in 2015. Madami siyang reason. Number one reason is health. So, I need to improve my health. I was medyo malaki ako ng konti dati. And then, when we had the executive checkup from our office, so parang na-mention ng doctors na malapit na ako sa borderline. Natakot ako noon and sabi ko parang hindi ko siya matanggap kasi parang active naman ako. Like, I walk a lot, I ride a bike. Hindi ako nagkokotse, madalang lang ako magkotse. So, from my home, going to office, nag-walk lang ako or nag-bike. That's one of the major issues and there are a lot more journey that time is yung I went through mental health issues, so depressions, and then a lot of things happened to my career and so nagkaroon ako ng self-healing baga. In order for you to do the self-healing, kailangan yung kinakain mo rin is positive, walang kasamang negativity or walang kasamang pain or something like that. At dahil dapat lagi tayong positive sa buhay, lulutuan na tayo ni Alex ng isa sa kanilang bestsellers, ang Vegan Caldereta. Isa ito sa mga bestseller ng isa pa niyang business, ang Wild Thyme, na ang focus naman ay Pinoy vegan frozen meals. Basically, ito yung mga paborito nating ulam na naka-frozen pack na, kaya pwede mong i-stock sa freezer para siguradong may ready to heat at healthy na ulam ka anytime sa bahay. Nag-start ang Wild Thyme is inas kami ng company, ng call center na yon na maging concessionaire sa kanila. Until nag-announce na naman yung government na magsha-shutdown ulit because parang nag-spike yung cases ng COVID. And then, sinabi sa amin ng management na parang indefinite kung kailan sila babalik ng office. So parang sabi namin, parang sayang naman kung tutuloy pa rin kami. So yun, so in-stop namin yun. And then, after that, yun na, nag-minove ko yung kitchen dito sa Bulacan. Doon nabuo ang Wild Thyme. So, sa kaldereta, we'll start, kailangan i-kulay ng atsuete. So, to make it more colorful, is the atsuete oil. And then, magigisa ka ng a lot of onions and a lot of garlics to add more flavors doon sa food natin. And then, you add the meat na. And a little bit of water para mag-boil siya. And then you add also the tomatoes and some salt and pepper for seasoning. And then let it boil muna and hanggang sa maluto siya, na lumambot siya. And then you add the cooked tomatoes and carrots. And then the olives, the bell pepper, and the green peas. And then that's it. Ganun lang siya kadala. Ganun siya kasimple. Bukod sa kaldereta, nagluto din si Alex ng kanilang vegan salpikaw at ang kanilang crowd favorite na kare-kare. At sasabihin ko sa inyo, nakakamangha dahil ang meat na ginamit dito
Halos lahat ay gawa sa tofu, pero ang texture para talagang totoong karne. Lalo na itong kare-kare, yung sahog na akala mo ay tuwalya ng baka, tofu lang din pala, pero hindi mo ipagkakaila na talagang hawig ang texture nito. Sobrang excited na akong matikman ito. Ayan, so ito na po titikman na natin. So, ito yung beef salpicao, caldereta, and kare-kare. Alright. So, itsura sa akin sa itsura, talagang mukha talaga siyang beef salpicao na meron lang yung tofu. Try ko ba? Salpicao na salpicao. Yung veggie meat para lang din po siyang tofu texture. It's made of wheat and soy protein. Ah, okay. Kaya parehas. Kasi yung version nila ng beef salpicao, meron din siyang tofu. Pero sa lasa, pag pinapikit ka dito, hindi mo talaga siya malalaman. Ito naman ng kanilang caldereta, vegan caldereta. Pag tinignan ko siya una, mukha talaga siyang caldereta na natural na meat. Kasi yung ano po yung ginamit dito? Ang ginamit natin dyan is TVP, that's textured vegetable protein, which is, ang ingredients naman niya is corn, wheat, and soy protein. Tama po ba kapag yung TVP, kasi ang normal na nakikita kong TVP yung parang granules. Ibig sabihin, meron din TVP na para siyang Oo. Ganito rin siya. Ganito Basically, na chopped yun. Oo. para siyang meat na talaga chop. Correct. So, basically, chopped TVP ang tawag sa kanya dyan. Okay. Or ang other names niya is magic meat. So, kailangan mo lang talaga siya i-prepare. Pre-prepared mo siya bago mo siya lutuin, gamitin. May soak, may sinusok. Yes, you have to boil it and then you have to soak it. Yun. Tapos ako, para mas flavorful siya, I marinate it. Okay. Tapos tsaka ko siya i-fry. Parang meat talaga. Yeah, tsaka ko siya i-fry. Try natin itong kanilang vegan beef caldereta. Para lang talaga siyang caldereta. Ang sarap ng timpla. I mean, Thank you. huwag na natin pag-usapan yung pagiging vegan as caldereta na siya. Masarap po ng timpla. Madami ako maluloko na tao. Pag hindi nyo nga sinabi, siguro kung medyo hahanapin niya yung parang punat ng karne, baka magdalawang isip siya kung anong karne. Pero hindi niya sasabihin vegan. Ang galing. Alright. Ito naman po yung Kare-kare, vegan kare-kare. ano nga po yung ginamit nyo dito? Yung Yung pinakamit niya yung sobapien. So it's a tofu skin siya na texture niya parang tuwalya ang dating. So, iba pa po to dun sa kanina na Yung veggie meat. Veggie meat, yung magic meat. Yeah. Iba rin siya. Iba rin yung texture. Iba texture niya. Parang kumakain ng tuwalya na pagtatry mo siya. Ngayon pa lang ako makakatikim. Ay, ako ito, natikman ko, nakatikim na ako nito. Pero ito hindi pa yata. Alam ko hindi pa. Parang siyang fish cake. Parang gano'n. Meron siyang gano'n texture. Sige, try natin. Ang sarap nung yung kare-kare, nagulat ako dun sa lasa. Pero kasang yung old school kare-kare na yeah, it's old school. luto ng lola. Exactly. Okay. Di ba yung stages ng paggawa ng taho? Yung sa ibabaw niya may nabubuo. Yung Mga skin, tofu skin. So yan, yung mga pinagsama-sama. Tapos dry out. Yes. Okay. Tama. Okay. Okay, ang galing ng texture niya. Ang galing itong kare-kare. Iniisip ko na baka ito yung number 1 ko. Pero ito yung kare yung number 1. Lahat sila masarap Pero kung rarank ko siya as 1, 2, 3, una itong kare-kare. As in, para talaga siyang lutong bahay na kare-kare ng lola. Alright. Ang galing. Tapos buong buo yung Peanuts, yes. Tapos yung lasa pa ng pinaka-peanut, nandun talaga siya. Nandun talaga yung lasa ng pinaka-kare. As in, talagang kare-kare talaga siya. Ang galing nito. Pagkatapos natin tikman ang Wild Thyme products na niluto ni Alex, lilipat naman tayo ngayon sa Malolos Bancheto para pag-usapan naman ang all about tofu. All about tofu naman, since walang vegan food or plant-based food dito sa Bulacan that time, and nakita ko yung Bancheto na it's a good spot or good market to introduce some plant-based food. And basically, there's no plant-based food at all sa Bancheto. So, nag-isip ako ng food na pwedeng kainin ng lahat na hindi sila magiging hesitant ba. Doon nabuo yung concept na tofu square, since nagiging viral that time yung tofu. And now, this is naman is a plant-based version ng tofu square. So, doon siya nabuo. Ito na yung in-order natin, yung creamy pesto tofu na 130 pesos. Ito yung a la carte nila.
Then ito yung kanilang tofu tonkatsu na 130. Ito naman yung combo with rice. Kung mapapansin niyo, pag yung combo, yung may rice siya, meron siyang rice, tapos meron siyang 3 tofu slice, tapos meron din siyang aromaki rolls. So, tikman muna natin kasi ito yung pinaka-appetizer na. Ang laman nito ay meron siyang banana blossoms and then meron siyang nori, meron siyang seaweeds sa loob. Interesting. Yung banana blossoms para siyang naglalasang fish, yung combination ng nori and nung banana blossom, parang nagiging tinapa. Kasi something fish yung lasa niya. Para sa akin, malapit siya sa parang siyang lumpiang isda. Alam mo yun, yung lumpiang isda. Actually, pag hindi sinabi sa'yo na meron siyang nori, hindi mo papansinin yung nori, yung pinaka-seaweeds. Pero pagkagat mo sa kanya, as in, para talaga siyang lumpiang isda. Ang galing nito Pero dito ho talaga interested sa kanilang... Actually, nung sinabi sa akin na Japanese curry ito, parang na agad ako, wow, sarap. Ano pa lang, iniisip ko pa lang. Tapos nung naamoy ko na kanina, gusto ko na agad siyang tikman. So ito yung kanilang tofu tonkatsu. Okay, so ito yung kanilang tofu tonkatsu. Japan talaga. Sarap. Yung lasa talaga ng Japanese curry, sarap. Tapos meron siyang patatas, meron siyang carrots. So sa akin, napaka-healthy naman nito. For 130 pesos. Ito na yung lasa. Feeling ko nga over na sa akin. Plus yung pinaka-serving niya sa 130 sa akin, ito protein na to and then meron ka ng carbs, okay na sa akin to. Tapos syempre, yung kanilang rice. Vegan na vegan din syempre. Nilagyan nila ng butternut. Galing. So try natin tong kanilang creamy pesto tofu. Ito yung isa sa mga bestseller. Tapos, ang pinili ko naman yung creamy pesto dito sa kanilang a la carte. Tapos, napakadami ng serving sa totoo lang. Feeling ko yung isang serving niya mga nasa 300 grams, no? Yung tofu. So, ang bigat. Mabigat talaga siya. Isang meal na talaga to. Creamy pesto. Try natin tong creamy pesto tofu. Yung pinaka-breading pa lang, nilasa na no? Meron na talaga siyang flavor. Ayos, sarap. Saka yung tofu, kasi may maanghang. Sabi ko parang may naguluhan ako dun sa lasa. Try ko yung walang anghang. Sorry, kinagatan ko lahat. Very light lang yung lasa ng pesto. Yung pinaka-coating niya, yung breading niya, may lasa na siya So okay na ako doon. Tapos additional flavor yung pinaka-sauce. So okay na siya sa akin. I'm inviting you to try our vegan food, plant-based food, which is Wild Thyme. You can order through our website, sa Facebook or sa IG, or you may call 0917-4800-141. That's my number. We also do the delivery, pick up sa Agatas, or we can do Lalamove, via Lalamove naman. You can also check us at Good Food Sunday. Every Sunday at it's a vegan market in Mandaluyong City. You can try a lot of vegan stuff there, vegan food, pastries, everything. And you can see Wild Thyme there. Nag-serve din kami ng madaming vegan food and plant-based food there, which is all about tofu, located at Bancheto, Malolos, besides Malolos City Hall, from 4 p.m. to 10 p.m. Wednesday to Sunday.